So, if nakakuha na kayo ng Opal card, kasi doon, $6. 5 point. As well as grilled tomato, fruits here, fresh fruits, tapos Yung mga croissant, mga mini croissant. madami. So, this is... Hindi ko alam kung napapansin nyo, yan yung Bondi Beach. Doon natin entrance, mali ata ako nang napunta. Tingnan natin mismo up close yung alon. So, ang dami naglalaro dito ng beach volleyball. We are still here in Crown Plaza Hotel, Sydney Airport. So, this is the branch. It's very near. Yun nga, sabi ko nga sa inyo kahapon, sabi ni Google, it's 4 kilometers away. But since siguro naka-exit tayo sa Terminal 1, less than kasi parang 8 minutes lang talaga right then and then nung sumakay tayo ng Uber. Wala pang 10 minutes na dito na tayo agad sa hotel. And in a while, magbe-breakfast na tayo, but I'll brief you kung saan tayo pupunta. So, ang pinaka-itinerary talaga namin today is we avail a half-on, half-of-bus tour. And ang mga dadaanan niya, basahin ko na lang guys ha. Phillip Street, Queen Victoria Building, the intersection Paddington, Centennial Park, Bondi Beach, North Bondi Beach, Double Bay, Australian Museum, and St. James Station. So, yan ang it's a blue line. Actually, there's a lot of line na pwede nyo piliin if you're going to avail the half-on, half-of-bus tour. But we tend to use the yung availment natin dun sa blue line kasi yun nga, parang ang pinaka-main attraction na pupunta namin ngayon is the Bondi Beach. So, yun. Ground temperature right now in Sydney, it's 15 degrees Celsius. But as of now, 17 degrees Celsius na lang. Kanina, nung bago kami bumaba, it's 15 degrees. Tapos hindi siya masyadong mahangin. So, if ayaw nyo ng mga malalamig na weather, perfect talaga tong May. Actually, parang April to May. So, yun. Kaya. Pero ewan ko lang sa Melbourne. Kasi sa Melbourne, minsan bumabagsak ng 8 degrees. Before kami pumunta dito, yun yung mga na-research natin. Tingnan yung outfit ko guys. Mamaya mag-outfit check tayo. Maghanap tayo ng metal. So, dikit natin yung camera natin. Tapos kuha tayo ng stolen. Stolen talaga. Hindi, kuha tayo ng video showing you this zip hoodie na nakuha ko sa Zara. Wow. Ayan. Tapos, if you're going to Australia talaga guys, make sure na meron kayong digital bank. Gamit na gamit ko rito yung Klook GCash card. Mas maganda pa yung exchange niya. If you're visiting talaga yung other countries, lalo na kapag frequent traveler ka, useful talaga yung GCash card. So in a bit, lalabas na tayo. So cashless, hindi tayo nag-withdraw ng cash kasi puro tayo cashless. So yung mga GCash card natin, yun yung may mga tap to pay na sign. Yung parang meron siyang signal doon sa microchip niya na sign. So yun, kapag may ganun, your card can be used for tap to pay. So yun lang, very useful talaga si GCash. GCash pa nga naman, pa-sponsor. Shoutout kay GCash. So ito yung lobby namin, diba? Hindi na masama. Actually, ito yung free water namin. Hindi pa namin sigurado kung makakapunta kami ng Opera House, pero kung pupunta man kami, siguro mamayang hapon. And right now, nandito tayo sa Sirocco. Dito tayo magbe-breakfast, no? So, pasok na tayo, guys. So, guys, ito yung itsura niya sa loob. You will see a counter. Dito ka ata mag-order ng coffee. And this side, if magpapagawa ka ng scrambled egg or sunny side up. Tapos, here, yung mga beverages nila. I think this one is for tea. It's hot water. Then, you have here skim milk and then whole cream milk. No? So, tama nga, hot water and hot water. Okay. Dito, pwede ka rin gumawa ng sarili mong coffee. Tapos, in this side, you have scrambled egg. You also have bacon, pork sausage, as well as grilled tomato. Then you also have here bean soup. Here, hash brown. Then yung mga dip. So, they have plenty of dips here. Of course, you also have here, same mushroom. And then, vegetable rice. I'm really sorry. On this side, you have plenty of fruits here. Fresh fruits, tapas. This one, I believe this one is a yogurt. Mga yogurt to.
Ayan. Tapos vegetable yung banda to. Yeah, vegetable yan guys. Hindi na tayo punta dyan. Medyo marami nakapila. Tapos here, you have plenty of parang mga cereals. Ano? I'm not familiar with this one. Oh. Tapos dito, medyo naubos na yung cheese. You have here gluten-free na cereal. Here guys, ito yung toaster nila. Sabi ko kanina parang oven, pero hindi. Toaster yan. Tapos plenty of bread dyan. And then also here, yung mga croissant, ng mini croissant, and then chocolate muffin. Technically, so this one is pastries. Ayan, another set of pastries. You have here mga syrup or topping. So you have maple, you have honey, you have chocolate, you have strawberry. No? So here's your congee. Kung hindi na natin silipin. Or silipin na lang natin. Tapos here naman is yung congee condiments. Itong niyog, hindi ko na alam to kung anong gagawin dyan sa coconut. Here is your juices. So tara guys, kumain na tayo. Nagtitingin na ginajudge na nila tayo. Kain tayo. Hash brown lang tayo and healthy. Tapos we have here mga fruits. I think this one is peach. Tapos ito naman kiwi. Yung kulay green. So let's try that one. And we have hash brown and then chocolate muffin. Pwede ko masyadong nagawin. French fries. And even this muffin. Kahit saan kayo kumain. Kahit yung shawarma. Maalat siya maggumawa. Hindi kasi tayo pwede dito sa mga rice mill nila kasi may halong pork. Kami ako nakakainin yung hash brown na isa. Tuma muna natin tong chocolate muffin. Dapat ata yung kinuha natin kasi hindi naman ako masyado mahilig sa mga ganitong chocolate muffin. May mas maliit pa rito. Hindi ko alam. Siguro bida-bida rin. Bida-bida rin ako eh. Ang yayan. Grabe. Muffin ginamitan pa ng knife and fork. Inisa-isa ko lang yung mga kinakain natin. O kinuha natin para malaman natin kung ano yung mga kumbaga food review natin. No? Pero in fairness, masarap yung chocolate muffin nila, hindi matamis. Tsaka ano siya, chewy. Let's try the peach. Yung peach nila, masarap. Mukhang masarap. Hindi ko pa natikman, honestly. Tikman natin. Hindi ko ba binlow? Hindi ko ba? Hindi ko mainit. Napaka-neutral nung lasa niya. Kasi yung mga peach natin sa Pinas, yung unang bite mo, tapos wala pa masyadong laman yung tiyan mo, medyo may asin siya. Hindi, ito hindi. Para siyang sweet. Tapos wala akong malasa na asin. So try naman natin tong kiwi. It's a pretty thought. It lasts. Ayun pa tayo sa pang-peach. Masarap din yung kiwi. Matamis din siya. Yung mga fruit nito matatamis, walang asin. Kain sa pang-peach. Gusto ko talaga. Tapos yung orange juice nila, concentrated. Yung nila, yung breakfast nila, I would say parang medyo western siya, no? Kasi mayroon pork sausage, mayroong bacon, mayroong rice, may hash brown. In terms of breakfast, masarap talaga. Like, maraming selection. Nakita niyo yung cereal nila, napakadami nun. 15 ata yun. Hindi ko nga alam kung Coco Crunch pa, pero may nabasa akong Milo doon. Hindi na tayo makapag dito guys, kasi di ba yung sa day 1, nabanggit ko sa inyo, if you're visiting Australia, I feel like hindi lang naman sa Sydney, even sa Melbourne, Adelaide, Brisbane, ano talaga siya, like yung mga tao conscious. So pagka may nakatutok na camera, nakatingin agad sa'yo. So always be careful
Okay? Okay lang mag-video, pero, di ba? Snap-snap lang siguro ipapakita nyo. Dito, naglakas loob lang ako kasi habang nag-ikot din ako sa bread section, nakatingin sa akin ng babae. Baka biglang ipadampot niya ako sa guard. Kasi siyempre nakaka-capture din yung mukha nila, so privacy. So kailangan nila ng privacy in a way na parang, you know, okay, mag-video ka pero not to the extent na pati pa yung piece nila, like habang lumalamon sila or kumakain. Nakaka-capture mo pa sila. So yun lang, maging ano lang kayo. Maging vigilant lang kayo sa pag-capture. Ako talaga, makikita nyo, kung nakita nyo yung first part yung nag-tour tayo. Doon sa buffet. Binibilisan ko talaga. Kasi ang hirap. Ang hirap talaga guys. Yung okay pa yung sa may sa may mascot na experience natin yesterday. Ang hindi ko talaga kinaya sa Woolworths o sa Woolies, no? Kasi talaga sinabi niya talaga, shut it down. Buti na lang hindi niya pinadelete or kinonfiscate yung camera natin. Kasi talaga naman, na-capture naman talaga siya. Pero hindi ko naman sinasadya kasi hindi ko naman alam na yun nasa counter 5 yun nasa dulo. Siya rin yung customer service. So technically, nakatutok talaga sa customer service yung video. Pero as soon as nakita ko na nakalipat siya kaagad, kinransfer ko naman sa sa Facebook. Again, it is what it is. Nangyari na. So we don't have control with that. Ngayon, enjoy lang natin yung breakfast natin. Kasi it's 9 a.m. na rito sa Sydney, so we have to leave na. Ginawa kong bite yung hash brown, Luis. Oh. Mm. Kaya ako siya liwan. Yung texture niya sa labas. Crispy, no? Tapos, So, ito, naglalakad-lakad po tayo. Papunta na naman tayo sa Mascot train station. It's very near lang here. It's 5 minutes away from this hotel. So, tara. So, while walking guys, ipakita ko sa inyo yung Opal card natin. So, yung Opal card natin can be tracked using this app. So, if nakakuha na kayo ng Opal card sa Woolies o Woolworths, always make sure to download this. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, yun nasa baba, katabi ng High Peak. Ayan. Ang name niya is Opal Travel. So here, just have to input your card number and then yung parang CVV code niya or yung security code niya. Once malagay nyo yun, you can track kung ilan tayong balance niya, magkano yung mga deductions dun sa card. So it's very good talaga. So don't forget to install it when you visit Sydney. Pero ang Opal card kasi guys, hindi siya magagamit sa Melbourne. So this is exclusive for Sydney. Hello mate. Swift. Perfect. So tatabi tayo. Malapit din pala sa atin yung FedEx na opisina. So dito din pala yan located sa Mascot. Yung Mascot kasi guys parang no, hindi ko alam, pero it gives you parang business district. Pero hindi tong CBD area, hindi to yung Central Business District. Pero napansin ko, may Qantas, may FedEx, may mga opisina rito. Maganda lang dito sa hotel na tinuluyan natin. Marami ding kainan, maraming convenience store. Yan, check mo. Ayan. Yan, Subway yan. Yung kulay green na yan, tapos Anytime Fitness. I don't know if ganito lang talaga dito, pero pagka Saturday, kasi Saturday ngayon, parang walang tao masyado sa kalsada. Hopefully, wala rin masyadong tao doon sa Bondi Beach. So here guys, pansin ko lang, pakita ko sa inyo guys. May malapit din sa amin mga Airbnb. Ayan. Ayan. Yan, mga Airbnb yan. Ayan, lapit lang. Dami yan. Doon sa may bandang Woolies. Family of 5 or more. Siguro mas convenient na lang siguro kapag magano kayo. Airbnb, no? Less hassle, less gastos. So okay na pa rin ganito. Sweater lang kapag kahit ka lang. Tapos naka-heat tech ka lang sa loob. Hindi naman tumatagos yung lamig. Ayan dyan banda yung Woolies at saka yan yung west side exit ng Mascot. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Kapag nilagpasan nyo yung west side exit ng Mascot, nandyan na banda yung Woolies.
Okay. Yun lang. Ito yung view niya. Laki ng kalsada. Daming kainan. Yan. Kasi magsasubway na lang tayo. Going to the Blue Line. Pababa tayo sa Town Hall. So, tara. Kasi ang nakita ko lang talaga dito is Green Line. I don't know kung mayroon ditong Blue Line. Siguro baka mag-interchange na lang tayo somewhere here. Ay, hindi ito. Pero na yan. Yan. Yan, meron pala. Part of the green. So, mag-town hall daw tayo. Tapos doon tayo ata sasakay ng Blue Line. Yung mga kasama ko na yung nagna-navigate. So, nandito na tayo sa subway, sa Green Line. And, parang mas marami ang tao ngayon compare kahapon. Pero hindi naman katulad ng Japan na sobrang crowded. Hintay na lang natin yung train natin going to the town hall. Then from there, doon na tayo sasakay ng hop-on, hop-off bus tour. Maraming tao kapag Saturday or weekend. Siguro kasi karamihan ng mga offices may tangulo na rin. Kasi maraming offices kapag weekend dito yung walang pasok. Actually, most of the offices or companies have no work during weekends. So, punong-puno yung mga train nila dito. Pero, believe me or not, yesterday parang isang bagon, wala pang ano yun, wala pa kaming 20. Pero ngayon, grabe, dami. Pero nakatayo lang ako. Problema lang kasi dito, mabagal din yung train nila, like bawat station 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes, hindi 4 to 5 minutes, 4 to 5 minutes. So yun ang challenge sa atin ngayon, kasi marami pang stops. I believe mga 5 to 6 stops. Ganap tayo ng mga upuan. Check natin. Guys, tingnan nyo itong ano nila, upuan nila. Kung gusto mo nang tapatan kayo, ayan po siya. Brain. So, hindi pa tayo doon sa dati natin upuan. Kasi malapit na tayo bumaba. So guys, sa exit 1 daw tayo. Dire-diretso lang siya. Let's stop another one. Oh, parang standard na nila dito yung 3 Australian dollar, 3.03, which is parang 45, 95, 90, plus 135 pesos. So, yun. Medyo may kamahalan siya. Imagine mo kung 3 beses ka sasakay ng train, 105 ka, tama, 135. Tama, 145. Pakamahal. So, sa ngayon, hinahanap na lang natin yung exit going dun sa hop-on, hop-off bus tour. So, ito ang magmungod sa atin. Yung mga souvenir shop. Oh, way cheaper dito ha. Oh, tama pala na hindi natin tinodo. Na, pamili doon sa may circular key. Kasi doon, $6. 5.99 dito, 4.90. Minsan talaga, kailangan mo rin makinig. Kasi dapat isang ref magnet na yung bibilin namin. Pero yun, parang inunahan kami ng takot. Di muna tayo dito mag-tour, pero pakita ko sa inyo yung mga view ng Queen Victoria. Parang ano no, parang nakalumang building, tapos na-preserve, tapos sinaluan na modern architecture. Pero ganda talaga niya. Ayun no. Seriously speaking, napakarami ng tao. As in. Check namin mamaya kung kaya pa namin pumunta dito mamaya. So, nandito tayo ngayon sa labas ng Queen Victoria's Building. Ayan siya. Yan ang view niya. Tapos ito naman yung Commonwealth Bank, no? Yan, Commonwealth Bank. Actually, part na to ng CBD. Ayan yung Queen Victoria Building. Yan yung Queen Victoria Building.
Sa labas ng Queen Victoria Building, nandoon ang sakayan namin ng hop-on, hop-off bus tour. So, we will try na mag-ikot pa rito. Pero, pansin ko tong Westfield. Nakikita niyo pa? Itong tower. The Westfield, no? Columns underneath the Pantheon dome. Over with a pen in the So, nandyan na yung hop-on, hop-off bus tour. So, sascan na lang yung QR code. So, we book this via trip.com. Alright, I still have room. Next time, I'll say. Guys. Ang hangin, tapos ang lamig pa. Langya. Kung mali yata yung decision ko. Di pa naman ako masyadong nag-layer ng heat tech. Isa lang na inner. So, this is part of the CBD area. Ganda naman. I'm not sure lang kung ano yung nakikita ko rito na part. So, yan yung view niya, guys. This one is si Captain Cook. Oh. So, probably this one is a part. No? Pero guys, yung hangin talaga hindi ko kinakaya. Kasi pagka maglalakad ka tapos 17 degrees, kaya naman siya. Pero kapag humahangin, lamig, hindi kaya. Kahit ako sa inyo yung view. Yan. Ganda, diba? columns underneath the Pantheon dome. Over with a pen in the heart of Rome. To the east in purple with the laurel on. Every quest he lives is legend by dawn. Spill the wine, spill the So guys, nandito na tayo sa Bondi Beach. So ito siya. Tatawid tayo. Grabe naman itong mga ano. Parang nakakayang mag-beach dito. Mga physically fit pala itong mga to. OC. Hi guys. So ito yung view niya. Hindi ko alam kung napapansin niyo, yan yung Bondi Beach. So tara, baba tayo. So while papunta tayo sa Bondi Beach, i-ready na natin yung mga accent natin. Hello mates. Welcome to Sydney, mate. Anong pinunta mo dito, mate? Oh, nagtagalog. Visit. Saan ba? Doon ata yung entrance. Mali ata ako nang napuntahan. Parang dead end ata. Pero pwede naman dito. Yan. Ito tayo. Pero naman, dami naliligo, no? Kahit kanyang kalamig. Tapos maalon pa. Alam mo, parang nakikita ko dito yung Isabela ba yun? Yung surfing capital natin. Tama ba? Or Siargao? Well, Siargao na ngayon. Pero kasi Isabela ata yun. Yung sa main northern Luzon. So, dito guys, sa Bondi, pansin ko lang to. Parang hindi na masyadong malamig. Hindi katulad dun sa may CBT. Parang naglalaro so 17 degrees to 19 degrees. Dito, nasa ano lang, 23. Malamig naman, kaso tirik din yung araw. So, it's okay. Nilamig lang tayo saglit sa hop-on, hop-off bus tour. Pero most of the time, hindi naman tayo nilalamig. So, gagawin lang natin, lalakad-lakad lang tayo. Then, let's find our spot. Pero grabe, no? Ang daming nakapark dito ngayon. So, totoo nga talaga, dito sa Australia, usong-uso sa kanila yung work-life balance. Walang pumapasok sa kanila sa corporate or siguro sa kahit sa government. Kasi forbidden sa mga employee dito na mag-work ng ano. And even OT daw, hindi daw sila nag-OT dito. Bihira. Ayun. So, anyway, ayun yung view natin. Papasok na tayo sa Bondi Beach. So, tara. So, punta tayo sa beach mismo. And let's see if pwede yung shoes. Kasi, siyempre, hindi tayo pwede. Baka may mga restrictions, no? Pero ito, may mga, ano dito. May mga reminder. Ayun siya. So, technically, ito siya. Coastal environment are risky. So, yung shallow water. So, by looking at this signage, huwag ka mag-dive sa mga shallow area.
So, maalon siya, high surf, dangerous in current, and then shore dump. No? No flags, no swim. Always swim between the flags. So, no smoking, alcohol is prohibited, no carrying of hand spear, no kites, no glass, no taking or gathering or collecting seashore animals, no commercial activities. Oh, ano kaya ibig sabihin nito? So, pati pa ba yung paggawa ng content? Bawal kaya? Dogs prohibited on beach, in water, unauthorized vehicle, and domestic animal are also prohibited. So, hintayin na natin dito yung mga kasama natin. Tapos dito na lang siguro magpapakuha ng picture. Pero ayun naman, no? Yung mga naka-shoes. Ayun, no? Naka-shoes sila. So, I think, pwede na itong suotan natin. No? Para hintayin natin sila. Guys, so nandito na tayo mismo sa Bondi Beach. Ayan. Ayan siya. So, ang dami naglalaro dito ng beach volleyball. Actually, if you're going to ask me, very ano lang siya, simple lang siya na beach. Maganda rin naman yung sand niya, yung quality ng sand niya. Para sa Boracay din. Pero hindi siya pinong white sand beach. So, what we're going to do is pupunta tayo doon sa mismo edge ng beach. Tingnan natin mismo up close yung alon. So, nandito na tayo sa Pampang. Dami talagang tao dito ngayon. I was not expecting na ganito yung maabutan natin sa Bondi Beach. Kasi yung mga, siyempre nag-research tayo before tayo pumunta rito. And ang nakita natin, wala masyadong tao dito. So, para maglakad na tayo banda ron. So, nandito na tayo. Ang dami talagang tao. Ayan, dito na tayo. Hindi na tayo pumunta doon kasi masyadong malakas yung alon. Baka mabasa tayo. Tsaka medyo malambot na yung sand doon eh. Eh, nakashoes lang tayo. Gusto ko sana magpaa kaso makapal yung ano eh. Yung medyas ko baka kumapit yung sand. Anyway, ayan. Nakikita nyo yung plain grass. Diyan naman nagpipikpik. Sorry, diyan naman nagpipikpik yung iba. So, super chill. No? So, that's a good sign. If you're here sa Bondi Beach, you have too many options. If ayaw nyo naman, marami ding mga kainan din dito. Tapos yan, ito, pakita ko sa inyo. Yan, I believe parang ano to, para tong Airbnb. I don't know kung may nakapunta na dyan. Comment down below. Meron kasi siyang swimming pool. Tapos, overlooking mo yung beach. So, very good siya, no? Kung gusto yung ma-experience yung pool na yan. Para siyang infinity pool in a way. So, yun. Weekend, grabe, no? Verified. Kapag dito ka nag-work sa Australia, may work-life balance ka talaga. They're not forcing you to work during weekends. No? Tapos, parang may nakapagsabi sa akin before, forbidden din sa kanila yung mag-OT. Bawal talaga. If they can avoid that, iiwasan nila. So yun guys, kuha lang tayo ng mga videos here. Then, alis na tayo. Medyo trick na rin yung araw. It's almost 1 PM na. Columns underneath the Pantheon. Over with a pen in the heart of Rome. To the east in purple with the laurel on. Every quest he lives is legend by dawn. Spill the wine, spill the secrets, catch the goddess. So guys, I ordered a lemonade and then 3 pieces chicken. So tara, kainin na natin.
are on our way to Australian Museum and we are riding here sa hop on and hop off bus. So stop number 22 siya, number 19. Ay, halos magkalapit lang. So halos magkalapit lang siguro. Pero right now we're traveling parang 10 minutes na. We booked this tour package via trip.com and we've got this for 2,750 pesos per person. That is 24 hours na. So, inactivate namin siya ng 11 a.m. It will expire tomorrow at 11 a.m. So, try to maximize your time here. Like, if nagpaplano kayong mag-avail nito, better because mahal din naman yung way of transportation dito sa Sydney. It's minimum of $3 per route, no? Like kunwari sa Mascot, pupunta kami ng Circular Quay. Parang yun na yung standard charging fee, no? Which is 3 Australian dollar, 3.03. So yun. Ngayong hapon, medyo malamig na, no? As per checking, nasa 70, balik 17. Kanina kasi no, nasa Bondi tayo, Bondi Beach. Nasa 23 to 25. Pero ramdam mo na malamig. Pero parang ano mo yun, pagkatutok sa yung araw, mahapdi. Parang masyadong terik yung araw. So, buti naman, ngayon, malamig-lamig. Ang problema lang, hindi lumalaban yung isa nating heat tech. So, yan ang hindi natin na-foresee. Kaya yung zip hoodie ko, nakasarado na. So, malapit na tayo guys and mamaya na lang ulit pagkapababa tayo. Hello guys! Right now we are here at, ano ba pangalan nito? Check natin. King Street Wharf. No? Pero alam ko ano to Harborside. Ayan siya. Yan nakikita yung building. Try ko i-zoom Yan nakikita yung building. Yan ang TikTok headquarters dito sa Australia. Ayan. Sa Sydney located yan. So anyway, we are here at ICC Sydney and we are in front of Darling Pavilion. Unfortunately, ang pupuntahan sana namin is itong Chinese Garden Friendship, no? Ito sa inyo. Yan, Chinese Garden Pavilion. Malaki yan. Para siyang park. However, for some reason, hindi na namin siya naabutan. Kasi, alam niyo, yun ang problema. Pagka nag-overlap yung mga hop on hop off bus, yun na nagiging challenge kasi medyo matagal yung darating na kunwari from blue line ka na hop on tapos tatry mo mag-visit sa mga red line, you have to wait for at least 50 minutes para lang may dumating na red bus for the another na naman yun, parang dito naman yung sa harbor yung red, if I'm not mistaken and kasama dun sa red line is itong Chinese Garden Friendship, no? But anyway, nonetheless, ang maganda is natapusan natin ang Bondi Beach. Grabe no, parang whole day kami doon and the reason bakit kami nagtagal doon is because medyo na-late din kasi kami ng ganito na lang. Nasira kasi yung tracker ng hop on and hop off bus. Tapos hindi siya katulad ng ibang hop on and hop off na integrated yung system nung hop on and hop off doon sa Google. Dito talagang yung QR code lang doon sa parang brochure nila. I'll show you kung ano tong kinalalagyan natin ngayon kasi very interesting. Alam niyo, ngayon ako nakakita ng bar na social. Ayan, tignan niyo sila. Pagka umiinom sila. 'Di ba? Very chill lang. Hindi katulad sa atin, hardcore. Well, ang similar lang sa atin. Mahilig din sila sa music pero para lang silang nagdi-dinner. Yan, no? Hindi naman tayo judgmental. Hindi tayo judgmental pero ang social lang nila. Ayun, no? All chill lang mag-inuman. Kung sa Manila yan. Actually, may mga ganito rin sa Manila. Pero ito kasi parang kung hindi mo siya titignan na mabuti, akala mo talaga parang meron lang reception ng isang couple na kinasal. Ganun lang siya. Yan, super my goodness. Anyway, check natin to. Mayroon din ditong kainan. It's Brasa Churrascaria. Parang feeling ko Mexican yan. Pero hindi tayo pwede dyan. So dito tayo. Try natin itong tignan. It's a park actually. This one is a park. Ayan. So yun. Hanapin nyo to. Ang tawag dito, let me read this one. This one is Darlington Quarter. And then when you head straight, ito, pakita ko sa inyo. So yung tinatawag nila na Darling Harbor is located at that side. Just go straight lang. Then nandyan din yung Darling Quarter
and then yung Commonwealth Bank Place. So technically, this is very near sa CBD. This is probably 15 minutes away lang sa CBD area. So that's good. I'm not sure, but ang alam ko kasi yung Commonwealth Bank Place, kung yan yung headquarter, nasa CBD area yan. No? So, maglakad-lakad lang tayo guys and maghanap tayo ng kainan dito. Hopefully may mahanap naman tayo. Okay, let's go. Dito sa Darling Square, dito kami sa in front of Noodle Face, and dito na rin kami kakain. Okay, tara. So may self-selection siya na kiosk where you can place your order. So baba ko muna yung gamit ko doon, then babalik ako to place my order. Ang orderin na natin is tempura and then vegetable rice kung meron. So guys, ito yung dinner natin. It's shrimp. So let's try. Para madali madurog yung hipon. Para maliit. Pwede naman magdalag tayo doon sa train station. Para ano, Hindi siya tiger prawns. Ito maliit na hipag. Considering na ng West Australian dollar. Parang hindi worth it. So guys, tapos sa kami mag-dinner and naglalakad-lakad na lang kami dito sa may Darlington Square. Actually, papunta na kami din sa CBD. Pero hindi na ata kami abot doon kasi hinahanap na lang namin yung train station. Yan yung view niya. So, we're just enjoying the night here in Sydney. Pero grabe no, di ba sa atin, sa Pinas, we have Friday night. Sila ano talaga, feeling ko weekend night. Feeling ko, till tomorrow, ganito pa rin yung setup nila. Naglalabasan sila. Sobrang crowded ng mga resto at saka ng mga pub. Even yung mga bar. Guys, ito ang CBD. Finally guys, narating na natin yung CBD. Sobrang busy. See? Actually, this is my first time na makarating dito sa mismong CBD. Kasi dinadaanan ko lang yung dulo-dulo niya. Pero, turns out, talaga madadaanan talaga namin siya. Tignan nyo nun. Ayun siya. Ayan. Ayan siya. So anyway, yung last 2 days natin, dito tayo mag-hotel. So from Crown Plaza, lilipat tayo dito sa CBD. So for now, balik muna kami sa Crown Plaza, okay? Legit na buhay ang CBD sa gabi. Kahit dito sa other side niya. So hopefully, mga ilang araw na lang, lilipat naman tayo dito. So from Crown Plaza, dito na tayo mag-stay. Naliligaw na kami kung saan dito yung train station. Pero parang malapit naman na. Or daan muna siguro kami sa Woolies. Or, hindi, uwi na lang. One of the oldest station here sa Sydney.
This is the museum station. Ayan. Grabe. Na-preserve nila. Kahit yung ganito, no? 18 or 19? 18? Punta tayo dito. So, yun nga. Bumaba na tayo. Nandito tayo sa museum station. Tignan nyo naman. Very old. Para siyang Harry Potter. It gives you Harry Potter vibes. Ayun, no? Diba? It gives you Harry Potter vibes. I'll show you. Ayan, no? Grabe, ang galing, no? Na-preserve pa nila to. So, that's good. Mamaya, check natin kung kailan pa to na build tong museum station. So, for now, pasok muna tayo. So, nandito raw yung iced coffee. Ito. So, pili tayo nitong, oh! Parang nakita ko to. Somewhere. This one. Oh. Ito, this one. Kunin natin to. Masarap daw to. Kasi it's 4.50 lang. Diba? Pero yung Krispy Kreme nila, napakamahal. Tingnan nyo naman, 9. So parang 400 pesos. Oh, 3 piraso lang. Tama ba? Guys, sa mga mapanood dito na nakapunta na rin Australia, tama ba yung intindi ko? Parang 3 pieces sa isang box. Tapos 9 yung Australian dollar. My goodness. 400 pesos? Nako, guys, kung nasa Pinas pa kayo, tapos pupunta kayo dito sa Australia, sulitin nyo na lang yung Krispy Kreme dyan. Parang hindi worth it. Sa Woolies, bumili na ang coffee. Ay, sorry, yung Krispy Kreme. So guys, bili tayo ng cup noodles. Itong Maggi. Ito kasi Maggi, alam na natin to. Magkano kaya price na to? It's 2.50. Oh, grabe siya. Mga 120 pesos to. Almost 120 pesos. Grabe naman kamahal. Pero sige, try natin. Pero wait, parang may mga clearance. Fantastic. Oriental. 100 grams. Ito ba yun? Kaso 85 grams lang. 70 grams. Ito. Wait, check natin yung iba. Ito, chicken. Try lang natin. Tapos guys, napansin ko tong choice. It's $1 Australian dollar. So, try natin to. So, yan. Basta always check the yellow tag. Kasi naka-promo yan kapag ganyan. Kapag hindi naka-yellow tag, skip nyo na. Charot lang. Pero kung may budget kayo, diba? Check natin guys yung mga chocolate nila. Kasi napansin ko may mga discounted sila. So, siya nga pala, ang technique dito sa Woolies o Woolworths is always check the yellow tag. This case, if naka-yellow tag siya, ibig sabihin discounted siya. So, here, ang original price niya is 150. So, anong original price niya? 8. Ayun o. So, 8 Australian dollar siya ngayon, 5.50. So, discounted na. So, always check for the yellow tag. Kasi sa Woolies, kapag naka-yellow tag, like for instance, here, yung KitKat nila, it's 13 for 2. So, dalawang Milky Bar. Ito, sorry. Pakita ko sa inyo. Dalawang ganito, it's 13. Pero may kamahalan. Parang, alam mo, if bibili kayo ng chocolate, mas better ata si Cadbury. Pansin ko lang, mas better si Cadbury, parang mahal si KitKat. Tingnan nyo to. Ayan din. 5.50. Mas way cheaper siya compared to KitKat. Napansin ko dito, parang mahal yung KitKat. Even here. Ayan. Ito, mura din tong Mars. It's 5 Australian dollar. Okay, ito, sorry. 5 Australian dollar. Dati siyang 7.50. So, yun ang technique dito, guys. If you're looking for discounted price,
check nyo yung mga yellow tag. O, katulad nito, pakita ko pa, one more. So, hindi siya naka 30% off yung yellow tag na to. Pero pagka babasahin nyo, any 2 for 10. So, this is the pods. This one. So, sa dalawa niyan, it's 10 Australian dollar. So, di ba? Ganun siya. Ganun siya tignan. So, tingin pa tayo ng mga iba pa rito. Ay, ito, Tim Tam. Oh, Tim Tam. Kaso, wala silang promotion. Ayan, ito yung Tim Tam. 20 years old, guys. Sa Melbourne na lang siguro tayo tumingin. Kasi walang promotion. Ito lang meron eh. It's 40 off. Dati siyang 6.50. Tapos 3.90 na lang. Pero yun, bili tayo na to. Kahit mga dalawa lang. You want the drama? Kasi mga ibang content creator na nagpunta dito last month. Para nakuha lang nila yung Tim Tam nila for 2 Australian dollars. No? So, ikot-ikot lang tayo. Silang Ritz na original flavor. Dati siyang 3.50. Parang na-discount yun 50 cents. Pero okay na rin. Not bad. 50 cents is 50 cents. That is 20 pesos sa atin. It's 20 pesos pa rin sa atin. No? So, maghanap tayo ng mga unique pa ng mga mabili dito. Dito sa may tapat ng Dale ba yun or Dare, yung kinuha natin na drinks. Ito, may mga ready to eat meal. It's full 14. Tapos ito, naka-special price if kukuha ka ng dalawa. This is honey soy chicken noodles. So yun, imo-microwave nyo lang to. Ito, mga air fry naman to na meal. Kasi if puro kayo, no, fast food, medyo may kamahalan. Marami naman dito. Ito may mga pasta din. Ito sa inyo. Ayun na. May pesto sila, 9.50. Marry me chicken and then Korean beef. So yun. Mga microwave lang yun. Diba? Pero sa ngayon hindi na kasi busog na kami. So sa ibang araw, kasi hindi pwedeng i-maintain dito yung fast food, mahal. Mahal masyado. Parang per head sa amin 20. Kung nandito siya sa may meals, tapat lang siya ng chill and juices. Iba-ibang mga flavor ng Nescafe. Mga premium to eh. Ito yung mga decaf at saka yung mga cappuccino. Dati siyang 8 Australian dollar. Ngayon 4 Australian dollar na. So marami. Actually, babasahin nyo lang mga yellow tag. Tapos maghanap na lang kayo ng best price. Tapos yun ang pwede nyo pampasalubong sa mga kamag-anak. Check pa natin dito. So, kuha tayo ng Tim Tam. Ito. Ito may yellow tag. Ay, ito lang. Kasi dito wala nang yellow tag to eh. Oh. Wala nang mga yellow tag. Ito lang sa taas. Sige, kuha tayo nito. Ito na lang triple choco. Kasi ito cafe latte. Baka mayroon content ng coffee talaga dyan na matapang. Hindi tayo makatulog. So, ito naman, brownie kasi to. So, ito na lang. So, guys, tapos na tayo sa Woolies o Woolworth. And pabalik na tayo ng hotel. And quick recap lang, ang pinuntahan natin is Bondi Beach, Chinese Garden of Friendship, just located at Darlington Square. So, yan, may mga kainan doon na rin tayo nag-dinner. Supposed to be, dapat talaga, ang original plan is Chinese Garden Friendship, na parang palace or temple. Now, unfortunately, until 5 lang pala sila. Medyo natagalan kami sa Bondi kasi nagpalipat-lipat kami ng line. So,
ang Bonda is blue line, tapos yung Chinese Garden Friendship is red line. No? Then after that, siguro, nag-spend kami ng almost 1.5 hours sa CBD. Nag-visit lang kami. Then after that, umuwi na. Time check, it's 7 p.m. pa lang dito sa Sydney. It's 5 p.m. naman dyan sa Manila. And nag-Woolies. So, punta kami ng Woolworth. And then, umili lang ng mga pwede machicha ngayong gabi or tomorrow morning. Though may breakfast naman kaming, may breakfast naman kasi kasama yung stay namin doon sa Mount Plaza. But, alam nyo naman tayo, kain-kain. So, ayun. Pumili tayo sa Woolworth. Kami mga kailangan din kasi. Ang gulo na nga. Wow! So ngayon guys, we're just walking. Pabalik sa ating hotel. So if di pa kayo naka-follow sa ating TikTok for short but very informative video, please follow me on TikTok. I also have Facebook for daily uploads, photos, tips. Tapos for Instagram, yung mga Instagram worthy photos, still the same. It's Said Travel Vlog. And then you can also find my YouTube channel. Ano ba yan? Ang gulo ng hair ko. You can also find my YouTube channel. That is Said Travel Vlog. So that's all for today guys, and see you on my next travel vlog.